Tanggalin na natin si Ping, no? May mga criminal minds kasi sabi ni Full Torque. Oh, wag tayong bumoto ng mga ganyang mga kandidato na ang araw-araw sinasabi lahat ng puntahan patayan, patayan, patayan. Ngayon, dito, eto isa pa kandidato ng PDP, si Bongo. Ni-real talk ko mga bossing, nino? Ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Sabi dito, top 1 ka pero wala kang performance. Wala naman talaga akong naririnig dito kay Bongo, mga kababayan eh. No? Kaya tingnan nyo, pakinggan nyo yung kanyang mga plataforma de gobyerno doon sa kanilang mga pangangampanya. Ulit-ulit lang ho. Ang sinasabi wala siyang tsinelas. Kawawa si dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit po yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte dito sa mga ito. Sabi dito mga kababayan, no, top 1 ka pero wala kang performance. Nakakahiya naman. Top 1. Di ba si Bongo ang top 1? Alam niyo ho, pagpasensyaan niyo na ako mga DDS ha. Hanggang ngayon hindi ako maniwala, di ba? Na top 1 si Bongo. Di ba yayaning? Ang hirap paniwalaan na top 1 si Bongo, mga kababayan. Tapos makakarinig pa tayo ng mga bali-balita na kesyo daw may biniling survey company, nagkakahalaga ng 100 milyon. Baka nga kapag ako talagang pag ako bumili ng survey company at ako kumakandidato, hindi ako papayag na number 2 o number 3 ako. Dapat nasa top 1 lang ako. 'Di ba? Sabi ni Tess Paraon, pero marami pong Pinoy na nauto dahil sa Malasakit Center. Ito pinakaunang si Bongo. Pinakaunang nagpalagay ng mga poster. Doon kasi meron kaming bahay sa Antipolo. Araw-araw wala pa, ang layo pa ng eleksyon. Pero kada poste na doon sa Antipolo, meron nang nakasulat, ingat po kayo, ingat po kayo, ingat po kayo. Tas nasa ilalim pangalan Bongo, no? Sabi ko kakatingin ng tao dito habang nagda-drive mabubunggo pa. 'Di ho ba? Tsaka may isa pa akong naalala kay Bongo, yung palugaw. 'Di ba may palugaw din si Bongo, mga kababayan? Top 1 sa kabulastugan. Niya sa panggobyerno. Sabi ni Christy Relosa, ang panaginip nila na hindi tayo mabibigyan ng 20 na bigay ito na pahiya sila. Sila ito na may bigas na tayo mura pa, masarap pa. Sabi ni Christy Relosa. Alam niyo po si Bongo, feeling ko mixed emotion yan eh. Si Bongo, tsaka si Senator Bato de la Rosa, yan dalawa ho na yan mga kababayan. Bakit po? Biruin mo, nandoon sila sa top 12, mga makakapasok. Pero kapag dumating ho yung pagkakataon, mga kababayan, at nagkatotoo ho yung sinasabi ni Inday Sara Duterte, yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, na etong si Bongo at etong si Bato de la Rosa ay sa batch 2. Naku po, Lord. Kahit top 1 pa yan, kahit top negative number 5.5 pa yan, no? Sila Bongo, mababaliwala ho yun, mga kababayan. Mapapasok at mapapasok sa oblo yang mga yan. Marinig nga lang ho ni Bato de la Rosa na pinag-uusapan yung ICC, ayun, nangangatog na ho, mga kababayan. Sabi ni Bernie Pogi Channel, wala pang eleksyon, bagsak na ang mga Duterte. Di ba? Hindi, sila din ho kasi ang nagbagsak sa kanilang apelido. Sila din ho ang nagbagsak sa kanilang pamilya, mga kababayan. No? Kasama itong mga ito. Na mahihilig po sa Ang hihilig kasi doon sa mga drama-drama ho, mga bossing. Papamukha sa drama, papamukha sa sambayan ng Pilipino, yung mga pagdadrama ho nila, hindi na uso yun. Di ba? Hindi na uso ho yun. Tapos ano ang maririnig mo doon sa kanilang plataforma de gobyerno? Bring him home.
10 daw sila. Ang tawag daw sa kanilang 10, Duterte-10. Ano po, 8 doon sa Duterte-10, hirap na hirap pong makapasok, miski pang 15, mga kababayan. Meron Marcoleta, sinasabi nila nasa 12 daw. Pero ho, yung posisyon pala naglalaro sa 12 hanggang 18. Mga 5 silang magkakasama doon sa posisyon ng 12. So, ibig sabihin, 80% ay maaaring yung pangalan ni Marcoleta ay nando'n sa pang 13 hanggang 18. Ano po, 5 5 kasi sila, eh. Yan, sabi ni Shiro Kansaki, 12 to 18. O tapos palabas po nung sa Net25, "Naku, eto na, si Marcoleta nasa number 12." Eh, di chineck ko ho, mga kababayan. Sabi ko, sinabi we know West Philippine Sea tapos naging ano pa, pumasok pa sa 12. Yung pala 12 to 18, mga kababayan, at 5 silang naghahati-hati doon sa number 12. Eh, di ibig sabihin 80% malamang yung pangalan ni Marcoleta nandoon sa 13 hanggang 18. 'Di po ba? Oh, eto balik tayo kay Bongo na walang inatupag kundi pagdadrama ho, mga kababayan. Sabi ni Lourdes de Leon, "Malasakit ni Bongo, pera ng PhilHealth, pera ng bayan, baka nga may drug money pa mula sa EJK, war on drugs." Naku po, mabigat 'yan, Sabi ni Bianca o ni Blanca Villorente, sana nga mabitbit na yang dalawa na yan. Tingin ko, ganun ho talaga ang mangyayari dyan, eh. Hindi ho lalayo at mabibitbit at maano. Eh, kanina may binlag tayo. Kasi kanina ho, mga boss chief amo sir, habang nag-i-scroll ako ng cellphone, ano po, nakita ko yung si ano, yung kaibigan yata ni Kitty Duterte, doon sa bahay nila, no, doon sa Davao. Parang sinasabi nila, may raid, re-raidin ang bahay ng dating Pangulong Duterte." Unang pumasok sa isip ko, ha? Bakit re-raidin? Ano ang motibo? Eh, wala na naman diyan ang dating Pangulong Duterte kung tataniman o kung ano man, wala naman nakatira diyan, 'di ba? Ano ang motibo? Ngayon, napapaisip ako, sino ba yung mga nagfi-feed dito ng mga ano, nung mga ganiyang mga sinasabi? Hmm. Habang nag-i-scroll ako nakita ko si Amy Marcos, doon sa Reddit may nabasa ako, Amy Marcos at yung Nartates daw ho, mga kababayan, eh, kumbaga parang pagkakaintindi ko pipigilan nila ang ICC kung kaya, 'di ba? Pagka gano'n ho, kasi Nartates pulis, eh, pagka gano'n ho, mga kababayan, malamang ang mangyayari diyan pulis sa pulis ang maglalabanan, 'wag naman ho sana, ano, "Bongo awatin mo!" O kaya ang gawin niyo, Bongo ni Bato de la Rosa, sumama na lang kayo agad. Pumunta na lang kayo agad, 'wag na kayong manlaban. Bakit? Sayang ang buhay. Oh, 'di ba? Kasi yung yung estilo ho ni Bato de la Rosa, pakiramdam ko manlalaban, eh. 'Di ba M. Suzuki at Annabel Ye? Oh, pakiramdam ko manlalaban yung Bato de la Rosa, mga kababayan, kapagka naririnig lang ho yung ICC, ngatog na, eh. Hindi mo na alam kung saan ano, eh, kung saan pupulutin, eh.